lalawigan ng Davao sa landas ng Bagyong Pablo. Kaya kasama namin ngayon sa linya ng telepono si Vicky De Guzman ng PTV Davao para ihatid sa atin ang pinakahuling ulat mula sa Davao City. Vicky? Magandang gabi, Mark. Yes, Vicky. Okay. Makulimlim, walang tigil na ulan at malakas ang hampas ng hangin. Ganito ang sitwasyon dito buong araw dahil sa Bagyong Pablo. Malaki ang pinsala at marami ang naantala. Kabilang sa mga naantala ay ang mga pasahero sa Davao International Airport. Paano ba kasi, Mark? 6 na flights mula sa Davao City ang kanselado nitong araw. Nakausap namin kanina ang dalawa sa mga pasahero, si Kathleen Joy Padios, na dapat sanang babiyahe patungong Maynila alas 2 nitong hapon. Ang guro namang si Naomi Pangunan ay umaasang makakuha pa ng biyahe papuntang Maynila alas 10 nitong gabi. Sa Tagum City naman, nakita rin namin ang pinsala ng Bagyong Pablo. Maraming mga puno ng saging ang nasira at maraming iba pang malalaking puno ang natumba sa lakas ng hampas ng hangin. May mga poste pa nga ng kuryente na natumba dahil dito. May nakita kami kanina, Mark, isang poste sa may Madaong Bridge sa Tagum City na nakaharang sa daan. Kaya naman ginawan na lamang ito ng paraan ng mga residente upang pansamantalang makalusot ang mga motorista. Sa probinsya naman, Compostela Valley, Davao del Norte, hindi rin nakaligtas ang maraming residente. Sa Purok 17 nito sa Mawab, lumikas ang mga pamilya sa isang gimnasyo na naging evacuation center nila. Sinasabing mayroong 2 katao na ang nasa Mawab Gymnasium. Karamihan sa kanila ay nawalan ng tirahan dahil itong mismong mga tirahan pala nila ay natumbahan ng malalaking puno. Samantala sa Barangay Sawangan naman ng Mawab ay may isang tulay ang nalubog sa baha. Ayon sa mga residente rito, ngayon pa muli nagkaroon ng ganitong klaseng pagbaha sa loob ng 6 na taon. Nakausap natin kanina si Ms. Liza Armado, ang Regional Director ng Office of the Civil Defense Regional 11. Sabi niya mayroon na umunong 500 pamilya ang nailikas sa Compostela Valley at 100 sa Samal. Ayon naman din kay Police Chief Superintendent Jaime H. Morente, ang PRO Regional 11 Director, kaninang umaga ay may 2 umunong namatay sa Compostela Valley at 2 sugatan. Kinukumpirma pa nila ang sanhin nito at kumpletong detalye sa panayam namin kanina. Para sa Telebisyon ng Bayan, Vicky De Guzman. Vicky, pakilarawan mo nga ang sitwasyon sa kinalalagyan mo ngayon. Malakas pa rin ba ang hangin, ang ulan? Ano ang nagiging sitwasyon? Nandito na ako ngayon sa Davao City kasi kanina lamang kami pumunta ng Mawab. Dito sa Davao ay makulimlim lamang at may ulan pa rin, hindi pa tumitila ang ulan. At yung hangin ay hindi naman ganong malakas. Nung pumunta kami sa Mawab kanina, Mark, ay ang naabutan na lamang namin ay yung pinsalang dala ng Bagyong Pablo. Mataas pa rin yung tubig sa mga ilog nito at yung mga kahoy marami pang hindi pa naitatabi sa daan. Vicky, kumusta naman ang ating evacuation centers? May sapat bang pagkain at kagamitan para sa mga evacuees? Ang napuntahan lang natin kanina, Mark, ang evacuation center sa Mawab. At sa kasalukuyan ng pununtahan po namin iyon, ay naglilista pa lamang sila ng mga pamilya pumupunta roon. Sabi nga nila ay inilista nila iyon para ma-provide sila ng wastong mga pangangailangan sa pagpalipas nila ng gabi doon. Maraming salamat kasamang Vicky De Guzman.